Po ba yung ICI? Kasi inaantay pa rin po kasi ng mga tao ngayon yung pangako ng Pangulo na walang Merry Christmas dahil big fish po kasi yung hinahanap nila eh. Hindi pa ba nila Tama! nararamdaman? Hindi pa ba nila nararamdaman kung anong ginagawa ng Pangulo, ng administrasyon, ng DOJ, ng Ombudsman, pati ng ICI? Parang marami naman po yatang nakulong. Pero hindi pa Nasaan? naman po tayo natatapos. Grabe na nga ho talaga ang kakapalan ng pagmumukha ng Yusek na Malacanang. Mantakin po ninyo mga kabdita, mismong si DJ Chacha, natatawa na lang ho sa kanya. Natatawa na lang ho, kino-question niya pa na nakukulangan ba ang mga Pilipino sa mga naipakulong na ni Marcos Jr. Kasi nga, pinangako nito si Bobong Marcos Jr., mga kabdita, na walang magpapaskong masaya. Lahat daw ho na sangkot sa flood control, mapapakulong ho niya. Paano sasaya ang mga Pilipino kung mismong sarili niya hindi nga magalaw-galaw? Yung pinsan ho niya nasaan? Si Tambaluslos nasaan? Wala ho. Hindi ho natin mahagilap kung nasaan. Yan po yung malaking katanungan dyan kay Claire Castro. Nasaan ho niya nakukuha ang kakapalan ng pagbumuka niya? Unang-una ho sa lahat mga ka-updata, nabuwag ho yung ICI dahil walang pondo. Isa pa mga ka-update, yung isa hong commissioner dyan, hindi niya nga daw ho masikmura yung kawalang hiyaan dahil unang-una sa lahat mga ka-update, executive ho ang nagpatayo niyan o ang gumawa. Kaya ngayon mga ka-update, sinabi niya ayaw niya humadamay ang kanyang pamilya sa problema ng Pilipinas. Kaya nga yung ibang commissioner, di ba, tatlo ho sila dyan, isa na lang ngayon. Yung dalawa kumalas dahil nga dyan sa admin na yan. O anong expect natin kay Auntie Claire Castro? Siyempre mga ka-update, tagapagsinungaling nga ho ng Malacanang, kaya panigurado't panigurado, poprotektahan niya lamang ho yung pangalan ni Marcos Jr. Diba? Isa pa nga ho yung pagsampa ng kasong cyber libel kay Auntie Claire Castro ni Kong Leandro Lebiste. Dahil nga mga ka-update, lahat ho ng mga dinadaldal niya sa vlog niya, isipin mo, isa ho siyang Yusek ng Malacanang, Yusek ho siya ng Palasyo, tapos nagbablog siya. Kung ano-ano hong paninirang puri yung ginawa niya dito kay Kong Leandro Lebiste. Ngayon hong binweltahan ho siya, hindi niya na ho alam kung saan niya isisiksik yung sarili ho niya. Dahil nga mga kabdit, lahat ho ng pampe-fake news, lahat ho ng pambubudol, ginagawa niya para protektahan ang administrasyon. Kaya mga kabdit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang o malaking tulong na ho yan. Mga update, pag-uusapan din ho pala natin itong majority dyan sa Senado. Kaya dito, talaga ho, nakakatawa na lang ho talaga ang nangyari. Mula Batanes hanggang Hulo, mga kabdit, nagkakaitbulagaan na nga lang ho talaga dyan sa Senado. Kaya mga update, rekta na ho tayo, unahin na ho natin ito si DJ Chacha na kung saan naggulantang ho siya dito kay Auntie Claire Castro. Kaya Auntie Claire Castro, makinig ka dito. Po ba yung ICI? Kasi inaantay pa rin po kasi ng mga tao ngayon yung pangako ng Pangulo na walang Merry Christmas dahil big fish po kasi yung hinahanap nila eh. Hindi pa ba nila nararamdaman? Hindi pa ba nila nararamdaman kung anong ginagawa ng Pangulo, ng administrasyon, ng DOJ, ng Kung meron talagang tinatrabaho yang si Marcos Jr., Auntie Claire, lilinawin lang natin sa kokote ni Auntie Claire Castro. Kung talagang nagtatrabaho ho yan, mga kabdate, kinulong niya na ho yung pinsan niya. Nakulong na rin ho yan. Bakit ho? Sino ho ba yung tinuturo na mastermind? Big fish nga ho yung usapin dito, mga kabdate, hindi yung mga Diskaya, sila Jinggoy, sila Bong Revilla ho yung tinutukoy ni Auntie Claire Castro. Yan ho kasi, di ba, si DOJ sinasabi niya. Sino ba yung iniimbestigahan, pinupuruhan ng mga yan? Ayan, yung mga small time. Yung mga totoong, wala. Mga maliliit na isda, pero yung mga malalaking isda na si Bongbong Marcos, si Tambaluslos, nasaan? Ayun ho, nagpa-party-party lang. Di ba? Nanga-issue-issue pa nga ho sila. Saan? Yung kay Mr. Tubig, di ba? Ombudsman, pati ng ICI? Parang marami naman po yatang nakulong. Pero hindi pa naman po tayo natatapos. Mahaba pa po ang panahon. Nagkataon lang po Mahaba pa daw ho ang panahon, mga ka-update. Paano naman ho yung mga binabayad ng ating mga kababayan? Yung mga taxpayer, naiinip na ho sila. Auntie Claire Castro, hindi mo ba alam yun na ipasok mo nga yan sa kukuti mo? Ipasok mo nga sa kukuti mo na kahit na ano talagang pagtatakip mo dyan sa amo mo, Auntie Claire. Wala nang maniniwala kasi unang-una sa lahat, Auntie Claire Castro, binaboy nyo, nilapastangan nyo yung matandang Duterte. Hindi pa ba sapat yun, Auntie Claire Castro? Yung ginawa nyong pagtapon sa kanya sa ICC dahig, ipinagkanulo nyo, isinorender nyo yung walang jurisdiction na bansa sa ating bayan. Yung mga sumuporta at nagmahal doon, Auntie Claire Castro, babalikan at babalikan niyang administrasyon mo.
administrasyon nyo pala ni Bobong Marcos Jr. Di ba? Sa kamay na po kasi ng ombudsman, yung mga naipasa na complaint, yung mga na-recommendang complaint. So, independent body po ang ombudsman. So, sa akin po, nakikita, patuloy din po ang pag-iimbestiga at preliminary investigation ng DOJ at ng ombudsman. So, on the part of the administration, na ibigay na po karamihan kung sino yung dapat na sampahan ng kaso. So, we'll just wait for the action po, resolution from the DOJ and Ombudsman. Oo, kasi syempre ang iniisip nga po ng ilan, ang binibring up nila, kung malaking isda, si Zaldico nga daw po hindi pa rin natin mapauwi at mahanap hanggang sa ngayon. Ano na daw po bang balita doon din? And ulitin ko lang din po, Attorney Claire, yung sa ICI po ba, tapos na sila sa kanilang mandato at trabaho? O magtatalaga po muli ang Pangulo ng mga kapalit, nung pong nawala na mga kasamahan po dyan? Naghihintay po ang Pangulo kung ano po yung kanilang magiging report at kung ano po yung magiging recommendation mismo po ng ICI. So, doon lamang po gagawin ang Pangulo kung ano po ang maibibigay na report ng ICI, kung anong kailangan nila. Pwede po nila sabihin sa Pangulo dahil nung huli po kaming nagkausap, nagkaroon na kami ng meeting patungkol po dyan. Ang sabi po niya, nasa ICI po, kung ano po ang rekomendasyon nila, yun lamang po din ang susundin ng Pangulo. Ano pa ba magiging rekomendasyon ng ICI, Auntie Claire Castro? Ano pa ba? Nag-iisa na nga lang yung commissioner dyan. Di ba? Mag-isa na lang ho siya. Pinagmumukha niya pa rin tanga, pinagmumukha niya pa rin matibay ang ICI kahit na alam naman po nating wala na, buwag na. Yang Korte Suprema nagsasalita na nga dyan sa ICI. Di ba? Ano pa susundin ni Marcos Jr.? Yung utos ng tatay niya, yung tuwing natutulog siya, nakakausap niya, yung ba yung sinasabi mo, Auntie Claire Castro? Kaya mga kabdit, irerekta na rin ho natin to kay Miss Joey kung saan talaga naman nagkaka-school bukulan na ho dyan sa Senado. Kaya mga kabdit, wala na rin ho tayong paligoy-ligoy dito. This country is being drained by personal interest. Let's go to the Senate shakeup. You have the opposition senators and you have the incumbent majority led by Tito Soto and sila Risa, sila Bam, sila Kiko. This majority is very, very vulnerable. Kasi ang laki na minority 'di ba? The mere fact na nababawasan ang majority at pumupunta na sila sa minority, nag-threaten talaga ang majority. Ngayon, ang claim ng opposition is that Loren is on their side. Ang claim ng majority is that no, we're going to do power sharing. We willingly give it to Loren Legarda. Ganyan. 'Di ba? Butterfly nga ang tawag kay Loren Tama ka, Joey. Correct. So ngayon, si Loren Legarda kasi is the most acceptable for the majority and the minority. So kumbaga, parang pwede nilang i-deadlock si Loren Legarda. Yung labanan sa Senate is really about their interest. Ano ba yung interest nila? Insofar as the Duterte support base is concerned, ito ang challenge ko kay Loren Legarda. Your son is very, very promising. Pag si Loren Legarda ang naging Senate President and she is going to be a puppet of Malacanang and she's going to, kunwari siya yung naging Senate President, pumayag siya na ituloy lang yung leadership na ginagawa ni Tito Soto, dito mayayari si Loren Legarda. Okay? If you are going to help the current administration with whatever that they want to do for this country, kunwari yung ginagawa ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto, your son has a very, very promising career. At lahat ng kaputahan na gagawin mo, ang tatamaan yan, si Leandro Leviste. Ang tanong, kaya ba ni Loren Legarda na isakripisyo o saktan ang political career ni Leandro Leviste? That is the question. So ngayon, kung ako si Loren Legarda, my son is a very, very promising future in Philippine politics. Might be president someday. Who knows? Hindi natin alam, di ba? Ngayon, kung ako si Loren Legarda, magpuputa bilang Senate President at magiging sunod-sunuran lang sa Malacanang, it's going to hurt her son, Leandro Leviste, ng bonggang-bongga. So yun yung political stake natin. Kung kunwari ako, of course, syempre, align ako sa Duterte politics Kung yun ang gagawin ni Loren Legarda, yari siya. Diba? O di sige ko mag-Senate President. Pero pagka tinuloy mo yan, at parang power sharing, and you're still going to accommodate yung mga kabulshitan ng Malacanang, tutuloy mo yung ginagawa ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto, that is going to hurt Leon Leviste like really, really bad.
And Lauren Legarda, who is known to be very, very protective of his son, mag-isip ka, Madam Lauren. Diba? So actually, yung mga nagsasabi dyan na parang, ay hindi, si Lauren kasi hindi natin yung kakampo. You know, the circumstances presents itself that a ambiguous politician like Lauren Legarda has more to lose. Yun yung pinoportray ng majority ngayon. Ang sinasabi ng majority ngayon, power sharing. Of course, they're going to say something like that because the majority wants to appear to be in control. They still want to, to appear strong, na solid pa rin sila. Yun ang, yun ang gusto nilang ipakita sa lahat. Okay? But this is the question, okay? Kung talagang solid kayo at sure kayo kay Lauren, bakit hindi nyo pa binoto si Lauren today? Hindi nyo pa ginawa Senate President si Lauren today? Kasi hindi rin kayo sure. Hindi rin kayo sure na kung binigay niyo yung power kay Lauren, hindi rin kayo sure kung isi-share ni Lauren yung powers inyo. Diba? Power sharing, Talaga? Kung sure kayo sa power sharing na yan, hindi niyo pa in-elect si Lauren. Diba? In-elect niyo na si Lauren. So, diba you are in control? But the problem is, you're not in control. And they are now playing optics. So parang inaano nila is, sila, ang tawag dito, solid sila sa block nila, ganyan-ganyan. Like I said, kung solid kayo sa block ninyo, ay di dapat no change. Dapat Tito Soto pa rin, ang Senate President. Bakit acceptable sa inyong magkaroon ng power sharing? And given that you agree that there should be a power sharing, at sure na sure kayo na power sharing ang mangyayari, ba't di nyo inelect si Lauren Legarda today? Diba? Ang ginawa ninyo, ang ginawa ng majority, nag-feeler sila na nag-feeler. Oh, Madam President, emirate. Which is actually wala naman talagang color yon. Yung pagtawag ni Mig Subiri na Madam President kay Lauren Legarda is because Lauren Legarda is the presiding officer. The presiding officer of the majority can act as such and be addressed as Madam President. So, wala talagang ibig sabihin yon. Pero sa media, pinapalabas nila na ay si Lauren na talaga ang Senate President, ganyan-ganyan. Because there is power sharing agreement. So, talaga, kumbaga parang, there's really some push and pull going on in the Senate. Nagdadalawang isip din sila bumoto kay Lauren. Correct! Si Lauren is a known butterfly. Pag binigyan mo ng power yan si Lauren, hindi ka rin sure kung talagang kakunti mo yan. Hindi ka sure dyan. Diba? May gapangan na mangyayari. Yan ka siguradong-sigurado. I'm very, very sure that in order to swing votes, magkakaroon ng mga promises dyan. Sino mong ilalagay dito sa ganitong committee, sinong maglalagay sa ganitong emirate, ganyan-ganyan. So, magkakaroon ng gapangan ng bonggang-bongga yan. Ginawa nila lahat dahil mga sakim sa kapangyarihan. Grabe, pinaglalaroan ng mga politiko ang buhay ng mga Filipino. Di ako nagugulat sa mga propaganda ng media, kaya dapat talaga intindihin mo mabuti ang balita. Paano sila magbalita? That is so true. So ngayon, okay, fine. Number one, Soto is on shaky grounds. Kasi, ang proof natin that Soto's leadership is on shaky grounds is bakit pinofloat ng majority na merong power sharing? Bakit ka magkakaroon ng power sharing kung strong yung leadership ni Soto? Ibig sabihin, hindi strong. Okay? Ibig sabihin, marami talagang bad trip kay Soto sa Senate. So, yung sinasabi nila na, solid pa rin ang Senate majority, ganyan, mga bakla hindi na yan solid. Kung solid yan, bakit magkakaroon ng ganitong usapan? 'Di ba? So, kalimutan nyo na yan, itapon nyo na sa baul yan, ilagay nyo na sa puwet nyo yan, yung mga usapan na yan, that Soto has a very strong support in the Senate. He doesn't, okay? Nakakabisat ang dalawang Villar. Well, yung mga Villar kasi, they are really, shapeshifter. Mga shapeshifter yung mga yan. So, syempre parang, hindi ako masyado umaasa dyan sa mga Villar, sa totoo lang. Another layer on this one is, si Lauren. Okay? Shaky ground si Soto, ipapalit si Lauren. Okay. Is Lauren a substitute of Soto? Are they saying that Soto is ultimately in control here, na i-anoint niya si Lauren Legarda and sila pa rin ang in control? I think it's not. Hindi ko sinasabi na ultimately kakampi natin si Lauren. Hindi ko rin sinasabi na ultimately kakampi nila si Lauren. Lauren is a joker. Okay? Kung hindi mo alam how Lauren is going to swing here. But what I am saying here is that
nasa advantage tayo kung si Loren Legarda ang magiging Senate President. Why? Because of Leandro Leviste. Because of Leandro Leviste. So ngayon, pag si Loren Legarda ang naging Senate President and she is going to fuck up, she is going to do something that is not aligned with what his son is doing. Lahat ng pinagagawa, yung mga buwis buhay na ginawa ni Leandro Leviste, mawala ng saysay. So, Loren Legarda, I don't think she's up to ruin the career of her son, of a political career of her son. Wala talaga akong tiwala kay, tiwala kay Loren Legarda. Wala rin akong tiwala kay Loren Legarda. Iba ang usapan pagka yung anak ni Loren Legarda ang usapan. Kasi kapag kunwari, yun nga, ginawa ni Loren Legarda, kung sasabihin nila na this is a mere power sharing, and Loren Legarda is basically just going to continue the kind of leadership that Tito Soto and Ping Lacson are doing in the Senate, it is going to hurt Leandro Leviste, like, really bad. So, ayun. So, parang sa akin, siguro sa mga Duterte supporters, hindi magkakaalaman tayo dito. Ang daming nagkakagusto kay Leandro Leviste. You know, the risk that Leandro Leviste took in the past few months ay hindi biro. Diba? So, ngayon, kung gagawin ni Loren, ay magpupunta lang siya sa Senate at gagawin, ayun, parang yung ginawa ni Tito Soto, ganon. Free anak niya, yung anak niya ang tatamaan. Successfully block na raw yung change of leadership, sabi ni Lulu and Sasha. That's what they want to say, but they did not do an election today. The election is going to be on Monday. So kaya nga alam niyo yung Senate majority ngayon, they are peacocking. They are trying to make it appear that they are still solid, that there is a power sharing agreement with Loren Legarda. Ba't hindi niyo pa inelect today? At maghihintay pa kayo ng hanggang Lunes. Kapag sabihan ni Loren Legarda, ma'am, titigihin nila si Leandro kung hindi siya sumunod. I do not know. Parang tingin ko naman si Leandro would have the ability to protect himself. Yung pababastos ni Tariela at pakikisali ng mga senador laban sa Chinese ambassador, tapos nagbotohan sa Senado, I think testing the waters yon to see ilan pa ba ang nasa majority. Nagpipikacking nga sila. Alam mo yun, di ba yung peacock, yung nilalabas niya yung kanyang feathers na ganyan, to show its confidence, ganyan, kasi nangliligaw siya. Nagpipikacking nga itong majority. They want to show that they are in control. They want to show na parang, ay hindi, nakapili na kami, ganyan-ganyan. Pero it's really up for grabs. Graduate ka na, Loren, pamana mo na kay Leandro, huwag mong i-jinx political career ng anak mo. So, pwede pa rin mapalitan si Loren sa Lunes. Yeah, I think it's still up for grabs. Ganon. Depende dun sa, kasi I'm pretty sure, yung opposition senators, namimingwit rin yan. Kung sino yung pwede nilang ma-flip to their side. Si majority is trying to convince everyone to stay. Ganon. Laging nagugulo ang tubig sa Senado dahil ang daming dirty sa majority. Totoo. Itong si Loren Legarda, nagpagamit lang para insultuhin tayo. Kasi na insulto. I think Loren really is a chess piece for the Senate presidency. Actually, si Loren nga, pabor yan sa atin Tapos mo ka na, ikaw na mag-Senate President, di ba? Mag-Senate President ka, go lang. I think the opposition senators are trying to convince some senators from the majority to flip sides. And it's not very, very far-fetched. So, ang totoo dito is that the Soto Senate presidency is on shaky ground. Ngayon yung sinasabi nila na, hindi, ano na yan, si Loren na yan, sa Lunes, ganito na yan, emerald. But let us wait on Monday on how it's going to unfold. Kagaya nga sinabi ko, kung sure sila na today yung, sa decision nila today, dapat nag-decision sila today. Diba? Wala nga silang enough people to make a vote para sa Senate President. Sa saywal pa nila si Loren, tatakutin para matuloy ang power sharing. Correct. Ganon. Kaso nga lang, kung kunwari, tatakutin nila si Loren para sa power sharing, bakit ako magpapatakot sa inyo kung makukuha ko naman yung support ng oposisyon? Diba? If I am Loren Legarda right now, at tatakot-takutin nyo ako, ay power sharing. Why would I power share with you if I can go to the opposition and be myself? Diba? I can get the same support anyway. Hating-hati naman talaga ang dagat sa Senate. Hindi ko pa din gusto si Loren
yung gusto natin kay Lauren or hindi natin gusto si Lauren is actually irrelevant. Kasi, you need to get enough numbers. And I think the reason why Lauren Legarda's name was floated is because siya yung pinaka-acceptable na figure from the minority, from the opposition, and from the majority. Ganon. Ms. Joey, ano kaya mangyayari sa politics ngayon? Like, nasa era pa rin pa tayo ng Amy Marcos versus BBM. Kasi tahimik nagpapasiklab yung mga buntot ni BBM. Nasa era pa rin tayo ng walang nagpupush back. Nang walang kumikilos. In layman's term, paano po ang power sharing sa Senate? You know, ito something that Tito Soto has to explain. And no, si Kiko Pangilinan and JV Ejercito, kasi sila yung nag-claim yan eh. Ito na nga yung isang layer ng conversation that I want to talk about. Yung audacity ni Kiko Pangilinan at saka ni JV Ejercito. Oh, power sharing, ganyan-ganyan. They're talking as if, yung parang, power sharing, putang ina nyo. Ano tingin nyo sa power ng Senate? This is a very transactional point of view, no? On how they're going to keep power. Magulo ang power sharing. Power sharing is just a sweet word. The majority losing its power and you try to package it with sugary words to make it appear na hindi ka loser. Ganon. Magulo yung power sharing. Correct. And pare ako si Lauren Legarda. Sana kung power share dito kay Tito Soto, kay Ping Lacson at saka kay at saka sa mga kaputahan nila Risa Ontiveros at ng Bang Aquino. Nilipat naman ako sa kabila. Yung power sharing na yan. Ano lang rin yan? Negotiation lang rin yan. Yung kabila makikinegotiate din naman yun eh. Power sharing is a compromise agreement. Any change in the Senate will entail compromise agreement. Whether it is termed in power sharing or otherwise. Yung power sharing na yun, parang lahat naman negotiate nyo sa Senate, lalo na pag nagpalit na sa President. Sugary word lang yan.